Hindi ko na sana babanggitin ito, pero nang gabing iyon, matapos kong matanggap ang 150,000 na bonus, pinilit ako ng aking biyenan na ibigay ang halos kalahati kay Isabel, para raw sa bahay niya. Nagulat ako, nangiginig ang boses ko. Pero ang mas masakit, si Marcos mismo, ang aking asawa, ang sumigaw. Gagawin mo o maghihiwalay tayo? Sa sandaling iyon, alam kong may babago. Hindi na ako mananahimik. Ako si Elena. Ngayon, nasa edad 60 na ako. Dati, akala ko sapat na ang mapalaki lang ng maayos ang aking mga anak, at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero dumating ang isang araw, at napagtanto ko, may mga bagay na, hindi sapat na ibigay mo lang, para bumalik din sa iyo. Hindi ko naisip na ang pinaghirapan kong bonus ang magiging simula ng katapusan ng aking 7 taong kasal. Isang bonus na nagkakahalaga ng 150,000. Malaking halaga iyon. Prutas ng 3 taong pagpupuyat, paggising ng maaga. Pag-alis sa bahay bago sumikat ang araw, at pag-uwi ng gabing-gabi na. Mga pulong na nakakasabay sa oras ng kainan. Mga araw na kahit mailagnat ako, yakap-yakap ko pa rin ang aking computer. Sa wakas, nagbunga. Pero walang kagalakang marubdob akong naramdaman. Pagod lang. Malalim na pagod na parang katatapos ko lang lumangway sa isang napakahabang ilog. Naalala ko ang hulog sa bahay. Ang interes na mabigat pa rin sa isip ko. Ang plano kong bayaran ang bahagi nito para gumaan ang pasanin. Naisip ko rin si Nanay Flora sa probinsya na nagrereklamo ng sakit sa likod kamakailan. Gusto kong bilhan siya ng magandang kutson. Libo-libong bagay ang pumasok sa isip ko. Wala ni isa sa mga ito ang ideya na ibigay ang perang iyon. Nang gabing iyon, normal lang ang hapunan. Sabaw, inihaw na isda at ensalada. Umupo si Aling Pilar, ang aking biyenan, sa dulo ng mesa. Kusa siyang nagsandok ng tubig at pagkain na parang natural lang. Si Isabel, ang hipag ko, ay nasa tabi niya. Lipstick na pula. Nag-scroll sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan tumitingala siya. May ngiti sa labi na parang alam na niya ang mangyayari. Pagkaupo ko pa lang, inilapag ni Aling Pilar ang kanyang kubyerto sa mesa. Ang kanyang boses, gaan lang. Parang usapang panahon. Elena, diretsahin na kita. Sa perang bonus na nakuha mo, ibigay mo kay Isabel ang 100,000. Kung hindi mo gagawin, maghihiwalay kayo. Narinig ko ang salitang hiwalayan. Bumagsak iyon sa hapagkainan, parang basag na plato. Hawak ko ang kutsara ng sabaw. Matigas ang aking kamay. Ang mainit na usok ay lumabo sa aking paningin. Napatingin ako sa aking asawa. Si Marcos. Kumakain siya, nakayuko ang ulo. May kakaibang kalmado sa kanya. Isang kalmado na bumubugaw ng lamig. Naghintay ako na tumingin siya. Natanungin niya ang kanyang nanay kung ano ang sinasabi niya. Natanggihan niya ang lahat. O kahit na ipagtanggol niya ako. Kahit isang pangungusap lang. Pero hindi niya ginawa. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang nanginginig kong boses. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Aling Pilar? Sa pera po na iyon, plano kong bayaran ang bahagi ng hulog sa bahay. Umiti siya ng bahagya. Walang pagbabago sa tono. Maaaring maghintay ang hulog sa bahay. Ang bahay ay nakapangalan kay Marcos, kaya't maaga o huli, magiging sa inyo rin iyon. Pero kailangan ito ni Isabel ngayon. Hipag mo siya. Hindi naman malaking kahilingan na tulungan mo siya. Doon, tumingin si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pero ang kanyang bibig, puno ng tamis. Ate, ayoko sana manggulo, pero malapit na akong makabili ng sarili kong unit malapit sa magandang eskwelahan. Kung mawawala sa akin ang pagkakataong ito, malaking kawalan sa aking kinabukasan. Iniisip ko lang ang aking kinabukasan. Nakinig ako. May buhol sa aking lalamunan.
Ang kinabukasan ni Isabel. Isang mabigat na dahilan. Pero ang kinabukasan ng aming kasal. Ang aking sariling kinabukasan. Nagiging isang bagay na pwedeng maghintay. Dahan-dahan akong nagsalita. Pilit na pinananatili ang aking sarili. Kung gustong bumili ni Isabel ng unit, humiram siya sa bangko. O humanap ng ibang paraan para makakuha nito. Ang perang ito ay bunga ng aking pagsisikap. Hindi ko pwedeng Hindi niya ako pinatapos. Sumagot si Isabel. Ang boses niya, matalim. Parang manipis na talim. Ang dali sa iyo sabihin iyan. Nang ikaw ay ikinasal at dumating sa bahay na ito, wala kaming tutol. Ang kapatid kong si Marcos ang nagbigay ng pera para sa kasal, at si nanay ay hindi nagsalita ng kahit ano. Nanigas ako. Ang pera sa kasal, ipon iyon ni Marcos. Walang ambag ang pamilya niya. Sinubukan kong sabihin. Pero pinutol ako ni Aling Pilar. Inilapag ang kubyerto sa plato na may tuyong tunog. Sa bahay na ito, walang sa iyo at sa akin. Kung tayo ay isang pamilya, ang pera ng isa ay pera ng lahat. Kung sinasabi mong ang pera ay sa iyo, ibig sabihin ay itinuturing mo kaming, ang iyong biyenan at hipag, bilang estranghero. Uminit ang dugo sa aking mukha. Sa loob ng 7 taon, regular akong nag-ambag sa gastusin ng bahay. Nagbayad ako ng bahagi ng mga pagpapaayos. Nagbayad ako ng gastusin sa ospital nang magkasakit siya. Ginawa ko ang hindi mabilang na gawaing bahay. At ngayon, dahil lang hindi ako pumayag na ibigay ang halos 100,000, naging isa akong tao na itinuturing silang estranghero. Napatingin ako sa aking asawa. Nanginginig na ang boses ko. Marcos, magsalita ka. Alam mo kung gaano ako naghirap. Alam mo ang lahat ng isinakripisyo ko para sa trabahong ito. Inilapag niya ang plato. Kinuha ang serbilyeta. Pinunasan ang bibig. Dahan-dahan. Parang may sasabihin siyang hindi niya pakialam. Pagkatapos, direkta niya akong tiningnan. Elena, tama si nanay. Mahalaga ang pagbili ng unit ni Isabel. At kung kaya nating tumulong, dapat nating gawin. Ilipat mo ang pera. Sa matitira sa iyo, mababayaran mo ang hulog sa bahay ng ilang buwan. Narinig ko ang ugong sa aking tainga. Kung kaya nating tumulong, dapat nating gawin. Nagsasalita siya na parang ang 100,000 ay ilang daang piso lang. Na parang sapat na lang nabawasan ko ang aking personal na gastusin. Bigla akong tumayo. Nag-ingay ang upuan sa sahig na baldosa. Paano mo nasasabi iyan? Perang pinaghirapan ko iyan. Nagtrabaho ako ng parang kalabaw sa loob ng 3 taon. Hindi ako humingi ng kahit 1 sentimo kanino man. At ngayon sasabihin mo sa akin na ibigay ang malaking bahagi sa ibang tao. At ako, bahala na sa sarili ko sa natira. Tumayo rin si Aling Pilar. Tinaas ang boses. Ang tingin, matalim. Parang karayom. Ibang tao. Kapatid iyan ng asawa mo. Walang respeto ang sinasabi mo. Sinabi ko na sa iyo. Kung hindi mo ibibigay ang pera, umalis ka sa bahay na ito. Napatawa ako. Pero tumulo ang luha sa aking pisngi. Natawa ako sa aking sariling katangahan. 7 taong pilit na maging perpektong manugang, para sa huli ay itaboy lang sa bahay sa isang pangungusap. Tiningnan ko si Marcos sa huling pagkakataon. Umaasa na sasabihin niya, tama na, nanay. Pag-usapan na lang namin ni Elena. Umaasa na hihilingin niya sa akin na umupo. Na ililigtas niya kahit kaunting pagmamahal. Pero nanahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos, bumigkas ng isang pangusap na mas malamig pa sa hangin sa labas. Kung hindi na tayo magkasundo, maghihiwalay na lang tayo. Parang sampal iyon sa aking mukha. Umusog ako ng isang hakbang. Humawak sa dulo ng mesa para hindi matumba. Tiningnan ko siya. Hindi ako makapaniwala.
Ano ang sinabi mo? Hindi niya inulit. Tinalikuran niya ako. Parang natapos na ang isang pulong. Bago siya lumabas sa sala, malakas niyang sinabi, sa parehong walang emosyong tono. Pag-isipan mo. Huwag mo nang pahirapan ang mga bagay. Sumara ang pinto ng sala. Buo pa rin ang hapunan sa mesa. Umupo si Aling Pilar. Nagpatuloy sa pagkain na parang walang nangyari. Bumulong si Isabel. Tunog awa. Pero sa totoo, nagdagdag pa iyon ng apoy. Hayaan mo na, ate. Madaling magalit si Marcos. Pagka-transfer mo ng pera, babalik sa normal ang lahat. Nandoon lang ako, nakatayo. Pakiramdam ko, estranghero ako sa sarili kong bahay. Sa bahay na inialay ko ang aking pagod, ang aking pera, at ang aking kabataan. Pumasok ako sa aking kwarto. Isinara ang pinto. Sinandal ang likod ko rito. Dumaustos ako sa sahig. Niyakap ang aking mga tuhod. Nag-vibrate ang cellphone. Isang mensahe mula sa kasamahan sa trabaho. Congrats, Elena! Ang galing mo! Pinakamataas na bonus sa departamento. Tiningnan ko ang mga salitang iyon. May buhol sa aking lalamunan. Ano ang silbi ng maging magaling sa trabaho kung ang pinaghirapan ko ay gusto lang kunin sa pamamagitan ng salitang pihiwalayan? Binuksan ko ang bank application. Ang halaga, halos 150,000. Kumikinang iyon. Parang posporo na malapit ng sindihan. At sa labas, sa kusina, nagpaplano sila kung paano kukunin ang 100,000 mula sa aking pera. Parang pag-aari na nila iyon mula pa noon. Pinunasan ko ang aking luha. Huminga ng malalim. Binuksan ang listahan ng aking mga kontak. Huminto ang daliri ko sa pangalang ti Sofia, abogada. Matagal na akong hindi tumatawag sa kanya. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ang mga problema sa bahay ay sa bahay inaayos. Pero ngayon, alam kong kung patuloy akong mananahimik, ipagpapalagay nilang pumayag ako. Dinyal ko ang numero niya. Hello, Elena. Ang boses ni Sofia, malinaw. Mainit. Tulad ng dati. Ano ang nangyari at tumawag ka sa ganitong oras? Nilunok ko ang aking laway. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Kung maghihiwalay kami, ano ang kailangan kong ihanda? Sa kabilang linya. May 1 segundong paghinto. Pagkatapos, sinabi ni Sofia. Huwag kang magbiro. Ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Pupunta ako dyan ngayon din. Pinutol ko ang tawag. Tumingin ako sa paligid. Ang lahat sa kwarto ay pareho pa rin. Tanging ang aking puso ang nagkabita. Alam kong mula nang tawagan ko si Sofia, ang buhay ko ay nagkaroon ng bagong direksyon. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Kundi tungkol sa kung maglakas loob ba akong iligtas ang aking sarili. Hindi ako halos nakatulog ng gabing iyon. Madilim ang kwarto. Tanging ang ilaw mula sa kalye ang pumapasok sa siwang ng blinds. Nagbibigay ng maputlang dilaw na mansa sa kisam. Nakahiga ako ng patagilid. Nakatalikod sa pinto. Pero naririnig ko ang bawat maliit na ingay sa labas. Ang pagkalagkad ng tsinelas ni Aling Pilar. Ang tunog ng tubig sa lababo. At pagkatapos ang pagbukas at pagsara ng pinto ng sala. Hindi pumasok si Marco sa kwarto. Alam kong ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa sa anumang pagtatalo. Pinikit ko ang aking mga mata. Pero hindi humihinto ang isip ko. 7 taong kasal. Nagdaan iyon sa harap ko. Eksena sa eksena. Ang araw na dumating ako sa bahay. Napakawala sa ayos. Ang unang hapunan na niluto ko. Sobrang alat. Hindi ako pinagalitan ni Aling Pilar. Inilapag lang niya ang kubyertos. At sinabi, para kang babae sa Manila, mahina ka magluto. Kailangan mong matuto.
Umiti ako para itago. Halos umiiyak. Pero nagkunwari akong walang nangyayari. Naalala ko pa noong ikinasal kami ni Marcos. Masayang araw iyon. Ang pera para sa kasal, ipon iyon ni Marcos. Walang ambag ang pamilya niya. Pero nang dumating kami sa bahay nila, parang ako pa ang may utang na loob. Pinakitaan kami ng kanyang pamilya ng kabaikan at pagtanggap. Ilang beses ko nang narinig iyon sa mga kwento. Ang pag-adjust sa buhay may asawa, sa panibagong pamilya, ay dapat daw na magsimula sa pagpapakita ng goodwill. Sa loob ng 7 taong iyon, palagi akong nag-aambag sa mga gastusin sa bahay. Ang sahod ko, halos kalahati ay napupunta sa mga kailangan sa bahay. Ako ang nagbabayad ng bahagi ng renta, ng kuryente, ng tubig. Nang masira ang bubong, ako ang nagbigay ng malaking halaga para sa pagpapaayos. Nang magkasakit si Aling Pilar at kinailangan sa ospital, ako ang gumastos sa gamot at bills. Hindi niya ako direktang hinilingan. Pero si Marcos ang magsasabi, Elena, kailangan ni nanay ng pera. Hindi sapat ang sahod ko. At ako, tahimik na lang ibibigay. Wala akong tanong. Walang reklamo. Madalas din akong magluto. Maglinis. Maglaba. Lahat ng gawaing bahay, halos ako ang gumagawa. Dahil si Isabel, ang hipag ko, ay abala sa kanyang sarili. Trabaho lang. Gala. Walang pakialam sa gawaing bahay. At si Marcos, pagod daw sa trabaho. Kaya ako na lang. Akala ko, iyon ang pagiging mabuting manugang. Ang pagiging mabuting asawa. Madalas ding manghiram ng pera si Isabel sa akin. Kung hindi man manghiram, magkukwento siya tungkol sa kanyang bagong gadget, o sa mga gusto niyang bilhin, at sa huli ay mag-iba ang usapan, parang nagpaparinig. At ako naman, minsan, pipiliting magbigay kahit hindi ko gustong-gusto. Dahil ayoko ng gulo. Ayoko na masabihan na makasarilid ako. Naalala ko rin ang isang beses. May importanteng komperensya sa Cebu. Malaking pagkakataon iyon para sa trabaho ko. Hiningi ko ang permiso ni Marcos. Pero si Aling Pilar ang sumagot. Para sa isang babae, pamilya muna ang prioridad, Elena. Sino ang mag-aasikaso kay Marcos? Sino ang magluluto? Huwag na lang. Muli akong nanahimik. Muli akong sumuko. Napakasanay ko ng sumuko na inakala ko na iyon ang aking tungkulin, ang lahat ng pagsasakripisyo ko, ang lahat ng pagtitiis ko, ay naging normal na bahagi ng buhay. Pakiramdam ko, lalo akong nawawala sa bawat paglipas ng araw. Ang aking pagmamahal sa kanila ay naging isang utang na loob na walang katapusan. Isang panig lang ang nagbibigay. Isang panig lang ang nagpapahalaga. At ako, hindi napapahalagahan, mga 1:00 ng madaling araw, mahinang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Sofia. Ang aking kaibigan sa kolehiyo. Abogada na siya simula nang makatapos. Ilang salita lang. Nandito na ako. Bigla akong napabangon. Ang puso ko, malakas ang tibok. Naririnig ko sa aking dibdib. Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Tumingin ako sa labas. Nakabukas pa rin ang ilaw sa pasilyo. Nakahiga si Aling Pilar sa sofa. Isang kamay sa kanyang noo. Malamang tulog na. Hindi ko nakita si Marcos. Maingat kong binuksan ang pinto sa harap. Naroon si Sofia. Nakatali ang buhok. Manipis na jacket. Walang makeup. Pero ang kanyang tingin, gising na gising. Nang makita niya ako, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Tiningnan lang niya ako ng direkta. Ayos ka lang ba? Umiling ako. Iyon lang. At bumara ang aking lalamunan. Pumasok si Sofia. Mabilis at tahimik siyang nagtanggal ng sapatos. Mabilis na sinuri ang bahay. At mahina siyang nagsalita.
Lumabas tayo. Mag-usap tayo sa labas. Bumaba kami sa cafeteria sa ilalim ng building. Sa mga oras na iyon, 2 mesa lang ang may tao. Malambot ang dilaw na ilaw. Halos hindi marinig ang ugong ng makina ng kape. Umorder ako ng 1 baso ng tubig. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay. Muntik ko nang matapon. Kinuwento ko ang lahat. Mula sa simula hanggang sa huli. Bawat salita ni Aling Pilar. Bawat tingin ni Isabel. Bawat pangungusap ni Marcos. Maging ang paraan ng pagsasalita niya ng ihiwalayan gaan lang. Parang nagpapalit lang ng channel sa telebisyon. Hindi ako pinutol ni Sofia. Nakikinig lang siya. Tumango-tango paminsan-minsan. Habang hinahalo ang kanyang malamig ng kape. Nang matapos ako, nanahimik siya sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagtanong. Ang pera ba ng bonus nakapangalan sa iyo? Ay dineposito ba sa personal mong account o sa joint account ninyong mag-asawa? Sa personal kong account. May dokumento ka ba na magpapatunay na personal mo itong bonus? Ang sulat mula sa kumpanya. Ang kontrata ko sa trabaho. Ang bank statements. Tumango si Sofia. Inilapag ang tasa sa mesa. Sa legal na aspeto, ito ay sarili mong ari-arian. Walang sinuman ang may karapatang pilitin kang ibigay ito sa ibang tao. Mapait akong umiti. Pero hindi sila nagsasalita tungkol sa batas, Sofia. Nagsasalita sila tungkol sa pagiging pamilya. Tiningnan ako ni Sofia. Ang ekspresyon niya, malambot na. Pero ang boses, matatag pa rin. Ang pagiging pamilya ay hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng pawis mo para sa peking kapayapaan. Kung susuko ka ngayon, may pangalawa. Kung ibibigay mo ang pera, mawawalan ka ng boses habang buhay. Yumuko ako. Alam kong tama siya. Pero magkaiba ang malaman at ang gawin. Mahina kong tinanong. Kung hindi ko ibibigay at talagang maghihiwalay sila, ano ang mangyayari? Buntong hininga si Sofia. Sumandal sa upuan. Haharapin mo. Pero kailangan mo munang protektahan ang sarili mo. Malinaw kong sasabihin sa iyo. Simula ngayon, huwag kang maglipat ng kahit 1 sentimo. Itago mo lahat ng dokumento. I-record ang mga pag-uusap. At i-save ang mga mensahe kung mayroon. Huwag kang makipagtalo. Huwag kang magpadala sa emosyon. Hayaan mo silang ipakita ang tunay nilang kulay. Tiningnan ko siya. At si Marcos. Tiningnan ako ng matagal ni Sofia. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinabi. Pinili ni Marcos na kumampi sa kanyang nanay at kapatid. Sa ngayon, huwag mong lokohin ang sarili mo. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa inaasahan ko. Iniharap ko ang aking mukha sa bintana. Sa labas, walang tao sa kalye. May dumadaang sasakyan lang. Nag-iiwan ng bakas ng ilaw. Pakiramdam ko, maliit ako. Pero naramdaman ko rin. May tumitigas sa aking dibdib. Mga 3:00 ng madaling araw, umakyat kaming muli. Hindi pumasok si Sofia. Nanatili siya sa pinto. At sinabi, tawagan mo ako kung may mangyari. Huwag kang matakot. Tumango ako. Sumara ang pinto. Nandoon lang ako. Nakatayo sandali bago pumasok. Nakatulog na si Aling Pilar sa kanyang kwarto. Tahimik ang bahay. Mga minamahal na tagapakinig ng luha sa katahimikan, kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-comment ng iisa-isa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kaibigan akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang pagkwento ng huling bahagi. Maaga akong nagising kinabukasan. Hindi pa rin bumabalik si Marcos sa kwarto. Naghanda ako ng almusal. Tulad ng dati. Pero mayroong malaking kawalan sa aking kaluluwa.
Naghihiwa ako ng gulay nang lumabas si Aling Pilar. Tiningnan niya ako. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Saan ka galing kagabi? Lumabas po ako para makipag-usap sa isang kaibigan. Anong kaibigan ang naghahanap sa iyo ng gabi na? Isang matalik na kaibigan. Naghilik siya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa bahay. Huwag mong ikalat ang mga dumi ng pamilya. Inilapag ko ang kutsilyo. Humaharap ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko iniwasan ang kanyang tingin. Nakipag-usap lang po ako sa kaibigan ko. Hindi po ako nagsasalita ng masama tungkol kanino man. Nagulat siya ng isang segundo. Pagkatapos, tumigas ang kanyang mukha. Kaya ngayon, sinasagot mo na ako. Yumuko ako. Pero nanatiling matatag ang aking boses. Hindi po ako sumasagot. Sinasabi ko lang po ang totoo. Sakto, pumasok si Marcos. Gusot ang kanyang damit. Pagod ang mukha. Tiningnan niya kami. Ako at ang kanyang nanay. Ano ang nangyayari? Agad na nagbago ang tono ni Aling Pilar. Naging mas malambot. Ang asawa mo, napaka-rebelde nitong mga nakaraang araw. Hindi pa rin siya nag-iisip tungkol sa nangyari kahapon. Napatingin sa akin si Marcos. Pinag-isipan mo na ba? Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon. Sinuri ko siya ng detalyado. Ang lalaking tinatawag kong asawa. Pamilyar. Pero may kakaibang pagkamalayo. Pinag-isipan ko na. At ano? Hindi ko ililipat ang pera. Nanigas ang hangin. Hinampas ni Aling Pilar ang mesa. Pero ano ang sinasabi mo? Huminga ako ng malalim. Ang perang iyon ay sa akin. Ako ang naghirap para dyan. Wala akong obligasyon na ibigay iyan kay Isabel. Lumabas si Isabel sa kanyang kwarto. Malamang narinig niya ang lahat. Ipinatong niya ang kanyang mga braso. Ngumiti ng may paghamak. Naku, ate, napakalakas mo. Nag-iiskandalo ka pa sa kaunting pera. Direkta ko siyang tiningnan. Ang 100,000 ay hindi kaunting pera. Para sa iyo siguro, pero para sa akin, ito ay pawis at luha. Sumimangot si Marcos. Elena, huwag kang masyadong matigas ang mga salita. Napaharap ako sa kanya. Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ko at sabihin mo kung hindi ka magiging ganyan. Nanahimik siya. Itinuro ni Aling Pilar ang pinto. Kung iyan ang desisyon mo, mag-impact ka na at umalis. Hindi namin kailangan ng manugang na makasarili sa bahay na ito. Naramdaman ko ang pagliit ng aking puso. Pero hindi ako umiyak. Tumango lang ako. CJ. Nagulat ang tatlo. Malamang hindi nila inaasahan ang ganoong kabilis na sagot. Bumalik ako sa kwarto. Binuksan ang aparador. Nanginginig ang aking mga kamay. Pero ang isip ko, napakalinaw. Kumuha ako ng maleta. Naglagay ng damit. Mga dokumento. Ang laptop. Hindi ako nagdala ng marami. Tanging ang mga mahahalaga lang. Nang lumabas ako kasama ang maleta, nasa pinto si Marcos. Aalis ka talaga? Tiningnan ko siya. Ikaw mismo ang nagsabi ng hiwalayan. Ginagawa ko lang ang sinabi mo. Napakagat siya sa kanyang labi. Sinabi ko iyon sa galit. Umiti ako. Isang ngiti na napakapait. Maging ako, nagulat. Pero narinig ko iyon ng napakalinaw. Kinuha ko ang maleta. Nakatayo si Aling Pilar. Nakakrus ang kanyang mga braso. Walang emosyon ang kanyang mukha. Nasa likod niya si Isabel. Tahimik. Sinundan ako ni Marcos ng tingin. Pero hindi niya ako sinubukang pigilan. Sumara ang pinto ng elevator. Habang bumababa ang elevator, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Pero kakaiba. Ang puso ko gumaan.
Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-text kay Sofia. Nakababa na ako. Sa sulo, naghihintay na si Sofia. Nang makita niya ako, hindi siya nagtanong. Tinulungan lang niya ako sa aking maleta. Lumabas kami sa kalye. Malamig ang hangin ng umaga. Lumingon ako. Tiningnan ang building sa huling pagkakataon. 7 taon. Hindi lang isang kasal ang iniiwan ko, kundi pati na rin ang isang mapagbigay na bersyon ng aking sarili. Alam kong mula ngayon walang magiging madali. Pero sa wakas, nagawa ko ang unang hakbang. Dahan-dahan ang pag-usad ng sasakyan ni Sofia sa mga kalsada ng Maynila. Amoy gabi pa rin ang syudad. Nasa tabi ako ng driver. Ang mga kamay ko sa aking kandungan. Ang maleta ko sa likod. Tahimik akong nakamasid sa daloy ng trapiko na nagsisimula ng dumami. Ang Maynila sa rush hour, maingay pa rin tulad ng dati. Pero para sa akin, lahat ay kakaiba. Parang kalalabas ko lang sa isang pamilyar na bahay. Para mapunta sa gitna ng kalye. Hindi ko alam kung saan ako nararapat. Hindi nagpatugtog si Sofia. Nagmamaneho siya. Nakatuon ang pansin. Paminsan-minsan, sinisulyapan ako. Bago ibalik ang tingin sa harap. Alam kong naghihintay siyang magsalita ako. Pero walang salitang lumalabas sa akin. Sa isip ko, umuugong pa rin ang mga salita ni Aling Pilar. Sa bahay na ito, hindi namin kailangan ng manugang na makasarili. 7 taong pilit na maging disenteng manugang. At sa huli, nauwi lang sa 2 salitang iyon. Doon muna tayo sa bahay ko, mahina sabi ni Sofia. Maliit lang ang apartment, pero magiging payapa ka. Tumango ako. Sa sandaling iyon, ang magkaroon ng matutulugan ay isa ng biyaya. Ang apartment ni Sofia, sa 2nd palapag, hindi malaki. Pero malinis. Tinulungan niya akong dalhin ang maleta sa kwarto ng bisita. Binigyan ako ng isang basong maligamgam na tubig. Inumin mo, maputla ka. Hawak ko ang baso. Naramdaman ko ang init na kumakalat sa aking mga kamay. Noon ko lang napagtanto. Wala akong matinong kinain mula pa noong nakaraang gabi. Pero wala akong gutom. Malaking kawalan lang ang naramdaman ko. Manatili ka rito hanggat kailangan mo, patuloy ni Sofia. Walang manggugulo sa iyo. Ang iba pang bagay, dahan-dahan nating aayusin. Umupo ako sa gilid ng kama. Tiningnan ang kwarto. Puting pader. Kulay abong kurtina. Walang masyado maliban sa kama at aparador. Isang pagiging simple na nagbibigay ng seguridad. Salamat, mahina kong sabi. Kinawayan ako ni Sofia. Huwag mong sabihin iyan. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Iniwan niya akong mag-isa. Nang sumara ang pinto, humiga ako. Nakatingala sa kisam. Pagod ang katawan. Pero hindi humihinto ang isip. Naisip ko ang aking mga magulang sa probinsya. Kung malalaman nila, malamang iiyak si Nanay Flora. Si Tatay Ben, mananahimik. Maninigarilyo. At mahina niyang sasabihin. Anak, sobra na ang tiniis mo. Sa pag-iisip pa lang nito, napuno ng luha ang aking mga mata. Nag-vibrate ang cellphone. Isang mensahe mula kay Marcos. Nasaan ka? Tiningnan ko ng matagal ang screen. At sa wakas, sumagot ako ng maikli. Nasa bahay ng kaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang isa pang mensahe. Umuwi ka na. Galit lang si nanay. Noon, napatawa ako. Pero muling bumalong ang luha. Galit lang. 100,000. Isang banta ng hiwalayan. Pagtataboy sa bahay. Lahat ng iyon, galit lang. Hindi na ako sumagot. Pinatay ko ang screen. Ibinaba ang cellphone. Sa unang pagkakataon sa maraming taon. Pinayagan ko ang sarili ko na hindi agad sumagot,
Kinagabihan, tinawagan ako ni Sofia para kumain. Simple lang ang pagkain. Sabaw na may itlog. Nilagang gulay. Giniling na karne. Pero nakakain ako. Dahan-dahan akong kumain. Bawat subo. Parang isang taong kalalabas lang mula sa mahabang gutom na emosyonal. Bukas, sabi ni Sofia habang nagsasandok ng gulay, humingi ka ng ilang araw na day off sa trabaho. Kailangan mong magpahinga. Marami akong trabaho, sagot ko, nakasanayan na. Tiningnan ako ni Sofia. Nakatayo ang annulment legal separation sa pintuan. Hanggang kailan mo balak pilitin ang sarili mo? Nanahimik ako. Alam kong tama siya. Pero hindi madaling alisin ang ugali ng pagiging matatag. Nang gabing iyon, may tawag mula kay Nanay Flora. Nang makita ko ang kanyang pangalan sa screen, kumirot ang aking puso. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko, "Hello, anak." Ang boses ni Nanay Flora, napakatamis. At dahan-dahan. Tulad ng dati. "Hello, Nanay. Bakit ilang beses kitang tinawagan at hindi ka sumasagot? Sobra ka bang abala?" Nilunok ko ang aking laway. Ayoko siyang mag-alala. Pero ayoko ring magsinungaling. Medyo pagod lang po. May nangyari ba? Agad niyang tanong. Ganoon palagi si Nanay. Nakikilala niya ako sa tono lang ng boses. Nanahimik ako ng ilang segundo. Pagkatapos, napakahina kong sinabi. Medyo may pinagdadaanan po kami ni Marcos. Sa kabilang linya, bumuntong hininga si Nanay Flora. Hindi niya ako pinagalitan. Hindi niya ako binomba ng tanong. Bumuntong hininga lang siya. Nasa bahay ka ba? Hindi po, nasa bahay po ako ng kaibigan. Muling nanahimik sandali si Nanay Flora. Pagkatapos, sinabi niya. Mas mabigat ang boses. Anak, kung hindi mo na kaya, umuwi ka na lang sa amin ng tatay mo. Mahirap lang kami, pero hinding-hindi ka namin hahayaang yurakan ng kahit sino. Tumulo ang luha. Kinagat ko ang aking labi para hindi humikbi. Sige po. Ang pera, makikita na lang iyan, patuloy ni Nanay Flora. Ang mahalaga ay manatili kang nakatayo. Nang matapos ang tawag, nandoon lang ako. Nakaupo. Tahimik. Nang matagal. Pakiramdam ko, nawalan ako ng isang haligi. Pero sa parehong oras, nakahanap ako ng isa pang mas matatag at tahimik. Lumipas ang 2 araw sa probinsya. 2 araw na puno ng kapayapaan at tahimik na pagmamahal. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Dumating si Marcos. Nagmaneho siya mula Maynila. Hindi ako nagulat. Sa ilang paraan, inaasahan ko siya. Nasa pintuan kami nang dumating siya. Nakasuot siya ng puting polo. May hawak na supot ng prutas. Nang makita siya ni Nanay Flora, hindi na kasing gaan ng dati ang ekspresyon niya. Ngunit nanatili siyang magalang. Pasok ka, Marcos. Yumuko si Marcos. Magandang hapon po. Lumabas din si Tatay Ben, hindi siya nagsalita ng marami. Tumango lang. Umupo kami magkakaharap. Inilapag ni Marcos ang supot ng prutas sa mesa. At sinabi, humihingi po ako ng paumanhin. Ang nangyari po sa amin ni Elena, dahil po sa kakulangan ko ng tak. Direktang tiningnan siya ni Tatay Ben, kakulangan ng tak, o kakulangan ng tapang. Yumuko si Marcos. Hindi siya sumagot. Sumingit si Nanay Flora. Nanginginig ang kanyang boses. Pero malinaw. Pinaalis mo ang anak ko sa bahay ninyo. Ano ang tingin mo doon? Nanahimik ng matagal si Marcos. Pagkatapos, sinabi niya. Dumating po ako para hilingin kay Elena na bumalik. Malalambot din po si Nanay. Tiningnan ko siya. Ano ang ipinapangako mo? Tumingala siya. Ang tingin niya, medyo desperado.
Kakausapin ko po si nanay para ipagpaliban muna ang tungkol sa pera. Umiling ako. Hindi ko na kailangan na ipagpaliban. Kailangan ko ng malinaw na hangganan. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Gusto ko na tumayo ka. At sabihin mo sa nanay mo ng malinaw na ang perang iyon ay sa akin. At walang sinuman ang may karapatang galawin iyon. At simula ngayon, anumang desisyon na makakaapekto sa akin ay kailangan may opinyon ko. Nag-aalangan si Marcos. Ang pag-aalinlangan na iyon. Muli. Ang aking naging sagot. Tumayo si Tatay Ben, ang kanyang boses, mabigat. Pero matatag. Umalis ka. Kapag nagawa mo na ang hinihingi ng anak ko, saka ka bumalik. Tiningnan ako ni Marcos. Maihalo ng pagmamakaawa at pagkalito. Hindi ako umiwas ng tingin. Hindi rin ako tumango. Tiningnan ko lang siya. Parang isang taong dati ay napakapamilyar. Pero hindi ko nakasama sa landas. Tumayo siya. Nagpaalam sa aking mga magulang. At umalis. Sumara ang pinto. Buntong hininga ako ng malalim. Alam kong ang pintong iyon. Nagsara din sa isang yugto ng aking buhay. Nang gabing iyon, nag-text ako kay Sofia. Desidido na ako. Agad siyang sumagot. CJ. Bukas ko nasisimulan ang pag-draft ng petisyon. Umupo ako sa balkonahe. Tinitingnan ang crescent moon. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, hindi na ako nasa isang nakakalitong sangandaan. Ang landas sa harap ko, mahaba pa. Mahirap. Pero alam kong umaabante ako. Kinabukasan, nagising ako ng mas maaga sa dati. Sa probinsya, iba ang amoy ng umaga. Amoy basang lupa. Amoy tuyong dayami. Amoy usok ng kahoy na kahalo sa hangin. Umupo ako sa kama. Naririnig ko si Nanay Flora na kumikilos sa kusina. Ang tuyong ubo ni Tatay Ben sa balkonahe. Ang mga pang-araw-araw na tunog na dati ay baliwala lang. Ngayon, may bigat. Sila ang aking anchor. Pumunta ako sa kusina para tulungan si Nanay Flora na magpaapoy. Tiningnan niya ako. Umiti ng bahagya. Ngayon, mukhang mas malinaw ang isip mo. Opo. Hindi na siya nagtanong. Hindi ako pinilit ni Nanay Flora na magsalita kung hindi ako handa. Siguro kaya, sa lahat ng taon kong kasal, tuwing pakiramdam ko ay pagod na ako, naaalala ko ang kanyang nakayukong figura sa tabi ng apoy. Naaalala ko ang mainit na katahimikan na iyon. Pagkatapos mag-almusal, tinawag ako ni Tatay Ben, binigyan ako ng isang tumpok ng luma at naninilaw na papel. Ang mga titulo ng lupa. Itago mo. Tignan mo. Nanigas ako. Bakit po ninyo ibinibigay sa akin, Tatay? Hindi ko ibinibigay, dahan-dahan niyang sabi. Ipinapakita ko lang sa iyo para maging panatag ka. Sa bahay na ito, palaging may lugar para sa iyo. Hindi mo kailangang bumalik na walang dala. Hawak ko ang mga papel. May buhol sa aking lalamunan. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Hindi siya nagbibigay ng ari-arian. Nagbibigay siya ng kanlungan. Tanghali, tumawag si Sofia. Ang kanyang karaniwang mabilis at episyenteng tono. Handa na ang unilateral annulment legal separation petition. Mamaya, padadalhan kita ng scanned copy para reviewin mo. Nanahimik ako ng ilang segundo. CJ. Iyon lang ang salita. Pero alam kong mula noon wala nang balikan. Kinagabihan, habang nakaupo sa aking kwarto, binuksan ko ang email ni Sofia. Ang mga salita ay lumabas sa screen. Petitioner, Elena Garcia. Respondent, Marcos Lopez. Ground for annulment legal separation, grave deterioration of conjugal life. Impossibility of reconciliation. Dahan-dahan kong binasa. Napakadahan-dahan. Ang ilang pangungusap parang hindi sa akin.
Ang iba, masakit sa aking dibdib. Parang may pumiga sa aking 7 taong buhay sa loob ng ilang pahina. Pinirmahan ko ng digital. Huminto ang daliri ko ng 1 segundo bago pindutin ang T-confirm button. Pagkatapos, pinindot ko. Tapos na. Kinagabihan, tumawag si Marcos. Hayaan kong magring ang telepono hanggang sa mamatay. Pagkatapos, tumunog ulit. Sinagot ko. Pumirma ka na ba? Ang boses niya, paos. Desidido ka talaga? Hindi ako agad sumagot. Naririnig ko ang tunog ng telebisyon sa background. Malamang nanonood si Aling Pilar. Naiimagine ko siya. Nakatayo sa sala. Nakasandal ang likod sa dingding. May telepono sa tenga. Sa gitna ng bahay. Na minsan ay akin. Sinabi ko na sa iyo, sagot ko. Hindi na ako babalik sa parehong kondisyon. Sinusubukan kong kumbinsihin si nanay, mabilis niyang sabi. Sabi rin ni Isabel, ayaw na niya ng pera. Mapait akong umiti. Ayaw niya ngayon, o maghihintay siya ng ibang pagkakataon, Elena. Marcos, pinutol ko siya sa isang mahinahon na boses. Hindi na ako nagtitiwala sa mga salita. Kailangan ko ng ebidensya. Nanahimik siya. Pagkatapos, nagtanong siya sa mas mahina na boses. Gusto mo talagang sirain ang lahat? Tiningnan ko ang pasyo. Kung saan diniligan ni Tatay Ben ang mga halaman. Ang kanyang payat pero matatag na figura. Tiningnan ko ang kusina. Kung saan naghahanda si Nanay Flora ng kanin. Dahan-dahan kong sinabi. Gusto ko lang na igalang ako. Kung hindi maibibigay iyan ng kasal na ito, ang masira o hindi ay usapin lang ng panahon. Wala na siyang sinabi. Nagsara ang tawag. Tahimik. Mga minamahal na tagapakinig ng luha sa katahimikan, kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang dito, tulungan ninyo akong mag-comment ng iisa-isa ibaba. Gusto kong malaman na may mga kaibigan akong kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon ko upang ipagpatuloy ang pagkwento ng huling bahagi pagkatapos ng 2 araw. Bumalik ako sa Maynila para sa mga papeles sa hukuman. Sinamahan ako ni Sofia. Bago ako umalis, inilagay ni Nanay Flora ang pera sa aking kamay. Nakabalot sa panyo. Hindi ako marami, anak, pero kunin mo. Baka sakali. Umiling ako. Pero mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Kunin mo. Huwag mong hayaan na makita kang mahina. Hindi na ako tumanggi. Alam kong sa sandaling iyon, ang pagtanggap ay hindi pagdepende. Kundi pagtanggap ng pagmamahal. Mas mabilis ang pagsumite ng petisyon kaysa sa inaakala ko. Ang public assistance room na may fluorescent light at hanay ng mga plastic na upuan. Umupo ako doon. Hawak ang folder. Naghihintay na tawagin ako. Nang tanungin ako ng opisyal, kinukumpirma mo ba ang iyong annulment legal separation petition? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Opo. Kinukumpirma ko po. Ang boses ko, malinaw. Hindi nanginginig. Paglabas namin ng hukuman, hinampas ako sa likod ni Sofia. Unang hakbang, tapos na. Buntong hininga ako. Kulay abo ang langit ng araw na iyon. Pero hindi ito mabigat. Pakiramdam ko, nakatayo ako sa gitna ng hangin. Hindi na nakakulong sa 4 na hindi nakikitang pader. Kinagabihan, bumalik ako sa apartment ni Sofia. Sa mesa, may sobre. Ano iyan, tanong ko. Dinala iyan ni Marcos, sagot ni Sofia. Dinala niya kaninang umaga. Binuksan ko iyon. Sa loob, may sulat. Sulat kamay. Ang sulat ni Marcos, pareho pa rin. Maayos. Pero medyo matigas. Elena, pasensya na sa lahat ng nangyari. Kinausap ko na si nanay. Sabi niya, kung babalik ka, kalimutan na natin ang lahat.
Umaasa akong pag-iisipan mo. Walang salita tungkol sa pera. Walang salita tungkol sa mga hangganan na sinabi ko. Tinupi ko ang sulat. Ibinalik sa sobre. At ano, tanong ni Sofia. Pareho pa rin, sagot ko. Iniisip pa rin niya na lahat ay usaping pampamilya. Na pwedeng kalimutan lang. Tumango si Sofia. Kung gayon, may sagot ka na. Nahirapan akong matulog ng gabing iyon. Naisip ko ang mga unang araw namin ni Marcos. Noon, malambing siya. Tahimik. Laging sumusuko. Akala ko, kung sapat lang akong mapagpasensya, magiging maayos ang lahat. Pero nagkamali ako. May mga bagay na, habang pinagtiisan mo, mas lalo nilang ipinagpapalagay na karapatan na nila. Pagkatapos ng isang linggo, dumating si Aling Pilar. Nasa pintuan siya ng apartment ni Sofia. Nakabihis ng maayos. Nakatali ang buhok. Nang makita ko siya, hindi ako nagulat. Pero kumirot ang aking puso. Nasa loob si Sofia. Nakatingin sa akin. Naghihintay sa aking desisyon. Tumango ako. At binuksan ang pinto. Pasok po, Aling Pilar. Uminom po kayo. Umupo siya sa upuan. Nakatuwid ang likod. Tiningnan ang maliit na kwarto. Dito ka nakatira? Opo. Umubo siya. Dumating ako para makipag-usap ng malinaw. Noon, masyado akong nagulo. Umupo ako sa harap niya. Ang mga kamay ko sa aking kandungan. Nakikinig po ako. Hindi ko itinanggi na matigas akong magsalita, patuloy niya. Pero ginawa ko iyon para sa pamilya. Tiningnan ko siya. Hindi ako sumagot. Hipag mo si Isabel, dagdag niya. Kung kaya mong tulungan siya, dapat mo. Maputlang umiti ako. Aling Pilar, sinabi ko na po sa inyo. Hindi ko po tutulungan si Isabel gamit ang aking pera. At hindi po ako babalik kung mananatiling ganoon ang lahat. Sumimangot siya. Gusto mo talagang ituloy ito hanggang sa dulo. Pinoprotektahan ko lang po ang sarili ko. Tiningnan niya ako ng matagal. Ang tingin niya, hindi na kasing talim ng dati. Pero hindi rin malambot. Kung gayon, ano ang plano mong gawin? Naisumit ko na po ang petisyon, sabi ko. Hindi ninyo na po kailangan pang ipilit. Nagulat siya. Ilang sandali pagkatapos, tumayo siya. CJ, panalo ka. Umalis siya. Hindi lumingon. Sumara ang pinto. Nandoon lang ako. Nakatayo. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pero malinaw ang isip. Alam kong mula noon wala nang balikan. Lumabas si Sofia. Inilagay ang kamay sa aking balikat. Ayos ka lang ba? Tumango ako. Opo. Sa wakas, hindi ko na niloloko ang sarili ko. Sa balkonahe, nagsimulang umulan. Nandoon lang ako. Hinayaan kong mabasa ng ulan ang aking mga kamay. Naramdaman ang lamig. Alam kong ang mga susunod na araw ay magdadala pa ng maraming bagyo. Ang mediation. Ang mga pagtatalo. Marahil mas maraming sakit. Pero alam ko rin. Hindi na ako ang babaeng yumuyuko. Nag-text ako sa aking mga magulang. Ayos po ako. Ginagawa ko po ang dapat. Agad na sumagot si Nanay Flora. Nagtitiwala kami sa iyo. Iyan lang ang tatlong salita. At naramdaman kong may lakas ako para magpatuloy. Pagkatapos ng pagbisita ni Aling Pilar, na tahimik na umalis, naranasan ko ang mahabang panahon ng kapayapaan. Wala nang mapilit na tawag. Wala nang mapilit na mensahe. Wala ring tunay na paumanhin. Hindi ito kaaya-ayang katahimikan. Pero kailangan. Parang kapag tinanggal mo ang tinik. At kailangan mong iwanan ang sugat na bukas ng kaunting panahon para gumaling. Bumalik ako sa trabaho pagkatapos ng halos 2 linggong day off.
ang opisina ay pareho pa rin. Ang aking lamesa, pareho pa rin. Ako lang ang iba. Nagtanong ang mga kasamahan kung ano ang nangyari. Umiti ako. At maikli akong sumagot. Ayoko magkwento ng marami. Hindi dahil sa hiya. Kundi dahil wala na akong nararamdamang pangangailangan na ipaliwanag ang aking buhay sa iba. Tanghali, nag-text si Sofia. Mamaya, darating ang summon mo para sa mediation. Tiningnan ko ng matagal ang mensahe. Mediation. Isang salita na tunog maganda. Pero alam kong ito ay magiging isang tunay na paghaharap. Walang pag-iwas. Walang pakikipag-usap sa telepono. O sa pamamagitan ng iba. Kami ni Marcos. At lahat ng hindi nasabi ng harapan. Kinagabihan, bumalik ako sa apartment ni Sofia. At muling inayos ang mga dokumento. Bawat papel ay nasa lugar nito. Ang sertipiko ng kasal. Ang bank statements. Ang kontrata ng pagbili ng unit. Ang mga utang. Nakita ko ang pangalan ni Marcos sa titulo ng unit. Siya lang ang nakalagay. Noong una, hindi ko binigyan ng importansya iyon. Nagtiwala ako. Akala ko, sa pagitan ng mag-asawa, hindi kailangan ang ganoong pagkakahiwalay. Ngayon, sa pag-iisip, hindi ako nagsisisi. Napagtanto ko lang kung gaano ako kainosente. Kinakabahan ka ba para bukas? Tanong ni Sofia habang nagsasandok ng tubig. Medyo tapat kong sagot. Pero hindi ako takot. Ngumiti si Sofia. Sapat na iyan. Kinabukasan, maaga akong dumating sa hukuman. Mahaba ang pasilyo. May hanay ng mga plastik na upuan. Umupo ako. Ang mga kamay ko sa aking kandungan. Huminga ng malalim. Dumating si Marcos pagkatapos. Kasama ang kanyang nanay. Nang makita ko sila, bahagya akong tumango bilang pagbati. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang. Tiningnan ako ni Marcos. Pagod ang ekspresyon. Pamilyar. Pero malayo. Tinawag kami sa mediation room. Hindi masyadong malaki. May mahabang mesa na gawa sa kahoy. At magkakaharap na mga upuan. Nagsalita ang mediator ng ilang formal na salita. At humarap sa akin. Paninindigan mo ba ang iyong annulment legal separation petition? Opo, paninindigan ko. Ang boses ko, malinaw. Hindi nanginginig. Humarap ang mediator sa kanya. May sasabihin ka ba, Marcos? Umubo si Marcos. Ayoko pong mag-annul. Sumingit si Aling Pilar. Tinaas ang boses. Ang aming pamilya ay hindi sang-ayon. Normal lang ang pagtatalo ng mag-asawa. Sobrang padalos-dalos ang aking manugang. Nananatili akong nakatayo. Hindi ako sumingit. Naghintay ako na tanungin ako. Ginang Elena, sabi ng mediator. May paliwanag mo ba ang dahilan ng conflict? Tumango ako. Ang conflict po ay matagal na. Hindi po ako iginalang sa aking kasal. Nakialam po sila sa aking pinansyal. Pinilit at binantaan po nila ako ng annulment kung hindi ko po gagawin ang gusto ng pamilya ng aking asawa. Hinampas ni Aling Pilar ang mesa. Kasinungalingan iyan. Nagsisira ka ng reputasyon. Pinayuhan lang kita. Napaharap ako sa kanya. Direkta ko siyang tiningnan. Ang boses ko, mahinahon. Ang sabihin po sa akin na kung hindi ko ibibigay ang pera ay maghihiwalay kami. Hindi po iyon payo. Nanahimik ang kwarto ng ilang segundo. Yumuko si Marcos. Kumuha ng notes ang mediator. At nagpatuloy. Ginoong Marcos, may idaragdag ka ba? Nag-aalangan si Marcos. Noong panahong iyon, nagkaroon po ng masamang salita ang pamilya. Umiti ako ng bahagya. Sinabi mo iyan pagkatapos kong umalis ng bahay. Hindi mo iyan sinabi habang nandoon ako.
Nanahimik si Marcos. Ang katahimikan na iyon sa mediation room. Hindi na isang ligtas na opsyon, kundi patunay ng kanyang pag-iwas. Bumuntong hininga ang mediator. At sinabi sa neutral na tono, ang mediation ay gumagana lang kung may goodwill sa magkabilang panig. Ginang Elena, kung mangako si Ginoong Marcos na magbabago, isasaalang-alang mo ba? Nag-isip ako ng ilang segundo. At sumagot, kung pangako lang sa salita, hindi. Sobra na ang ibinigay kong pagkakataon. Napaharap si Aling Pilar kay Marcos. Sa matalim na boses. Magsalita ka, anak. Tiningnan ako ni Marcos. Kitang-kita ang pagkalito sa kanyang mga mata. Elena, humihingi ako ng mas maraming oras. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa sandaling iyon, nakita ko muli ang lalaking minahal ko. Pero nakita ko rin ng malinaw ang lalaking hindi sapat ang lakas para protektahan ang kanyang asawa. Binigyan kita ng 7 taon, sabi ko. Kung bibigyan pa kita ng mas maraming oras, ako na naman ang maghihintay. At ayoko na. Nagwakas ang mediation ng walang kasunduan. Ipinagbigay alam sa amin ng mediator na ang kaso ay idudulog sa korte. Nang tumayo ako, medyo nanginig ang aking mga binti. Pero naglakad ako ng matatag. Paglabas ko ng kwarto, hinawakan ni Aling Pilar ang braso ni Marcos. At mabilis na may sinabi. Hindi ko narinig. Hindi ko rin kailangang marinig. Naghihintay si Sofia sa pasilyo. Nang makita niya akong lumabas, mahina siyang nagtanong. Ayos ka lang ba? Tumango ako. Tapos na. Lumabas kami ng hukuman. Sa labas, mainit ang sikat ng araw sa hagdanan. Bumuntong hininga si Sofia. Tapos na. Tumango ako. Medyo nanginginig ang aking mga binti. Pero gumaan ang aking kaluluwa. Napakagaan. Pakiramdam ko, mas malalim akong makahinga kaysa kailanman. Tinawagan ako ni Marcos. Lumingon ako. Ilang hakbang lang mula sa kanya. Elena, sabi niya sa paos na boses. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito. Tiningnan ko siya ng matagal. Pagkatapos, sinabi ko. Nang walang galit. Hindi ko rin inakala. Pero hindi ako nagsisisi. Nawala mo ako, sabi niya. Nawala mo ako noong araw na nanahimik ka. Sagot ko. Yumuko siya. Sa likod niya si Aling Pilar. Walang sinabi. Tinalikuran ko siya. At umalis. Kinagabihan, bumalik ako sa aking inupahang apartment. Umupo ako sa sahig. Nakasandal sa dingding. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan. Pinayagan ko ang sarili ko na umiyak. Umiyak ako. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa kalayaan. Ang mainit na luha ay dumaloy sa aking pisngi. Pagkatapos ay natuyo. Pinunasan ko ang aking mukha. Tumayo. Binuksan ang bintana. Dinala ng hangin ang amoy ng alikabok at sikat ng araw ng syudad. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking mga magulang. Tapos na po, sabi ko. Nanahimik si Nanay Flora ng isang sandali. Pagkatapos, nagtanong. Ayos ka lang ba, anak? Ayos po ako. Sabi ni Tatay Ben sa mabigat na boses. Umuwi ka dito ng ilang araw. Opo. Pinutol ko ang tawag. Tiningnan ko ang maliit na kwarto. Alam kong mula ngayon, hindi na ako asawa ng sinuman. Pero anak pa rin ako ng aking mga magulang. Sarili ko pa rin ako. At mayroon akong buong buhay sa harap ko para mamuhay sa sarili kong paraan. Nag-text ako kay Sofia. Salamat. Sumagot agad si Sofia. Ikaw ang nagtagumpay sa sarili mo. Umiti ako. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing. Walang bangungot. Walang gulat. Tahimik na tulog lang.
Isang bagay na matagal ko nang nawala. Pagkatapos ng paglilitis, tulad ng sinabi ni Tatay Ben, bumalik ako sa probinsya. Ang bus kinagabihan ay tila mas mabagal kaysa sa dati. O marahil, ang aking kaluluwa, na iba na ngayon, ang nagpapahaba sa pamilyar na daan. Sinandal ko ang aking ulo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga puno sa kalsada na nag-iiwan sa likod. Nakaramdam ng kawalan sa dibdib. Pero hindi isang kawalan ng pagkalito. Ito ay tulad ng isang bahay na kakakuha lang ng mga lumang muebles. May alikabok pa rin. Magulo. Pero handa na itong ayusin mula sa simula. Naghihintay si Nanay Flora sa pinto. Nang makita niya akong bumaba sa bus, hindi siya nagtanong. Hinawakan lang niya ang aking kamay. At inakay ako sa loob. Ang kanyang kamay. Manipis. Mainit. Medyo nanginginig. Naintindihan ko. Siya rin, pinipigil ang kanyang pag-aalala sa lahat ng buwang ito. Kain na tayo, sabi niya. Naghihintay si tatay. Ang hapunan ng gabing iyon wala namang espesyal. Isang plato ng sabaw. Giniling na karne. At kaunting ensalada. Pero kumain ako ng may gana. Gana na hindi ko na maalala. Si Tatay Ben nakaupo sa harap ko. Paminsan-minsan, inilalagay niya ang isang piraso ng karne sa aking plato. Hindi nagsasalita ng marami. Nang ilapag ko ang kubyertos, doon siya nagtanong. Tapos na ba ang lahat, anak? Opo. Wala na bang nagbigay sa iyo ng problema? Wala na po, tatay. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung gayon, tapos na. 3 salita lang iyon. At pakiramdam ko, may nabunot na mabigat sa akin. Hindi ko kailangan na may pumuri sa akin. O may ipagtanggol ako. Sapat na naintindihan ako ng aking mga magulang. At nagtiwala sila sa akin sa mga sumunod na araw na natili ako sa bahay. Tinutulungan si Nanay Flora sa kusina. Sumasama kay Tatay Ben sa halamanan. Naglilinis ng damo. Dinidiligan ang mga halaman. Bawat umaga, maaga akong nagigising. Nagsisinghap ng sariwang hangin. Nakikinig sa tilaok ng mga tandang. Sa tahol ng mga aso. Ang mga tunog na iyon. Tila walang saysay. Pero nakatulong sila sa akin na bumalik sa realidad. Naalala ko. Ang buhay ay hindi lang umiikot sa isang nabigong kasal. Ang mga kapitbahay ay dumating para bumisita. Ang ilan, nagtanong ng may tunay na pag-aalala. Ang iba, may pagka-curious. At ang ilan, naghagis ng mga komento na kalahating awa, kalahating paghusga. Umiti lang si Nanay Flora. At maikling sinabi. Mga bagay na niya iyan. Alam niya ang ginagawa niya. Nanahimik si Tatay Ben, ang katahimikan ni Tatay Ben, isang kalasag. Nakatayo sa likod niya. Pakiramdam ko, protektado ako. Tulad noong bata pa ako. Isang hapon, tumawag si Marcos. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Nag-aalangan ako ng ilang segundo. Pero sinagot ko. Bumalik ka na ba sa probinsya? Tanong niya. Gusto kitang kausapin. Tungkol saan? Nanahimik siya sandali. Pagkatapos, sinabi niya. Pasensya na sa lahat. Hindi ako agad sumagot. Naririnig ko ang ugong ng mga sasakyan kung nasaan siya. At ang kanyang mahinang buntong hininga. Hindi ako galit, sabi ko. Pero hindi na rin ako babalik. Alam ko, sagot ni Marcos sa malungkot na boses. Gusto ko lang na malaman mo. Nagsisisi ako. Pinikit ko ang aking mga mata. Kung nauna lang dumating ang mga salitang iyon. Marahil magkaiba ang lahat. Pero ngayon, isang huling piraso lang ito ng puzzle. Ingat ka, sabi ko. Ibababa ko na ang tawag. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, nandoon lang ako. Nakaupo. Tahimik.
Nang matagal, wala akong naramdamang sakit o ginhawa, isang pakiramdam lang ng kapayapaan. Parang kapag nagpaalam ka sa isang pamilyar na tao sa buhay mo. Alam mo, mula ngayon, sa mga alaala mo na lang siya makikita. Nang gabing iyon, nagpadala si Sofia ng mensahe. Ang kabilang panig ay hindi nag-apela sa desisyon. Binasa ko ang mensahe. Buntong hininga ako ng malalim. Kung gayon, tapos na talaga. Wala nang legal na gusot. Wala nang paghihintay ng mga dokumento. Ang lahat ay nagsara ng mas malinis kaysa sa inaakala ko. Bumalik ako sa Maynila pagkatapos ng isang linggo. Ang maliit na inupahang apartment, tahimik pa rin. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapaliwanag sa mga baldosa. Inayos ko ang aking mga gamit. Naglagay ng bagong kurtina. Bumili ng maliit na paso. Inilagay sa tabi ng bintana. Ang mga maliliit na kilos na iyon. Nagparamdam sa akin na nagsisimula talaga ako ng bagong buhay. Hindi na isang provisional na buhay, bumalik ako sa trabaho. May bagong pananaw. Tinawagan ako ng aking amo para pag-usapan ang isang bagong proyekto. Binigyan ako ng mas maraming responsibilidad. Direkta niya akong tiningnan. At nagtanong, "Ayos ka lang ba?" "Opo, ayos po ako." Tumango siya. "Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin." Iyon lang. At nagpasalamat ako. Hindi para sa espesyal na trato, kundi para sa pagtrato sa akin bilang isang nasa hustong gulang. Na may karapatang maging responsable sa sarili niyang buhay. Isang tanghali, nagpadala ng mensahe si Isabel. Mas mahaba ito ngayon. "Elena, pasensya na sa lahat ng nangyari. Hindi ako naglakas loob na sabihin ng marami kay nanay, pero alam kong hindi mo kasalanan. Umaasa akong magiging maayos ka." Binasa ko iyon ng ilang beses. At sumagot, "Salamat. Mag-ingat ka rin." Hindi na kami nag-text. Pero alam ko, sa pagitan namin ni Isabel, hindi na kasing tensyon ng dati ang mga bagay-bagay. Isang gabing weekend. Nakaupo akong mag-isa sa aking kwarto. Muli kong tiningnan ang aking bank account. Nandoon pa rin ang bonus. Nagpasya akong gamitin ang isang bahagi para tulungan ang aking mga magulang sa ilang utang. At ang natira, inilagay ko sa savings account. Hindi para patunayan ang anuman, kundi para ipaalala sa sarili ko na kaya kong alagaan ang sarili ko. Nang hindi kailangan na ipagpalit ang aking dignidad sa isang peking kapayapaan. Bumili ako ng bagong notebook. Sa unang pahina, isinulat ko, "Magbalik simula ng walang palamuti, ng walang malalaking pangako, basta magbalik simula bawat araw." May mga gabi na nananaginip pa rin ako ng dating bahay. Ng mga hapunan. Ng boses ni Aling Pilar na tumatawag sa akin. Ng pagkausap ni Marcos. Nagigising ako na mabilis ang tibok ng puso. Pero pagkatapos ay napagtatanto ko. Mga alaala lang iyon na naghahanap ng labasan. Hindi ko hinabol. Hindi ko rin itinaboy. Hinayaan ko lang silang dumaan. Isang beses, nagkita kami ni Marcos nang hindi sinasadya sa kalye. May kasama siyang kaibigan. Nang makita niya ako, huminto siya. Tumango bilang pagbati. Tumango rin ako. Walang sinabi. Maikli ang sandali. Pero sapat na para mapagtanto ko na talagang nalagpasan ko na siya. Tinawagan ko si Nanay Flora para sabihin na ayos ako. Naayos ang trabaho. Ngumiti si Nanay Flora. Doon, panatag na ang loob ko. "Mag-ingat kayo, tatay at nanay." "Opo, anak. Kung may oras ka, umuwi ka dito." Pinutol ko ang tawag. Nakatayo sa tabi ng bintana. Tiningnan ko kung paano nagliliwanag ang syudad. Ang daloy ng tao ay tuloy-tuloy. Bawat tao may sariling kwento.
Ang aking kwento ay napunta na sa isang bagong kabanata. Hindi man nagniningning. Hindi man maingay. Pero isang kabanata na may karapatan akong isulat sa sarili kong paraan. Alam kong sa harap ko may mga hamon pa. Mga prejudices. Kalungkutan. Mga sandali ng kahinaan. Pero alam ko rin. May lakas na ako para harapin ang mga ito. Hindi na ako natatakot magsimulang muli sa aking edad. Dahil naintindihan ko. Ang pagbabalik simula ay hindi pagkawala. Kundi isang anyo ng tapang. Isinara ko ang notebook. Pinatay ang ilaw. At humiga. Sa labas, gising pa rin ang syudad. At pinayagan ko ang sarili ko na magpahinga. Para kinabukasan, magising. At patuloy na mabuhay. Hindi bilang asawa ng sinuman. Kundi bilang sarili ko, ang kwento ni Elena ay nagtatapos dito. Ano kaya ang inyong saloobin sa naging desisyon ni Elena? May iba pa ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ninyo ang inyong mga kuro-kuro sa comment section. Binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos o nagbigay sa inyo ng damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi rin po sa tingin ninyo ay mararamdaman din ito. At mag-subscribe sa channel ng Luha sa Katahimikan para hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At sino ang makapagsasabi, sa susunod baka ikaw na ang magiging bida.